ang nag-iisang Roderick Paulate. The one and only Roderick Paulate. Magandang hapon po sa inyong lahat at lahat ng nakikinig dito. Naku, partner. Yan ang tawag ko sa iyo, partner. Magandang hapon. Salamat, Mel. Magandang hapon. Salamat. At hello. Buti na-invite niyo ako dito. Naman, eto po, ang ipupukol ko po kay Roderick ay hindi tanong. Isa pong naratibo. Kaya po siya nananalo sa lahat ng uri ng paghamon at laban. Napakaparehas po niya dito sa mundo. At napakaganda ng puso. Kahit po sa Biblia ay sinasabi, ang anak na marespeto at mapagmahal sa magulang, hahaba ang buhay at magtatagumpay. Si Kuya Dick po yun, si Roderick. Salamat. Partner. Thank you, partner. Kamusta ka na muna? Okay naman. Medyo medyo hectic lang. Kasi siyempre nag-opening na yesterday yung Mudrasta. Tapos may mga sumasabay na block screening. Yes. So kailangan puntahan din natin sila bilang pasasalamat. Totoo yan. Bago kami magtanong sa'yo, meron dito akong tinanggap na mensahe mula kay Randy Balaguer. Nay, good afternoon po. Guest niyo po pala si Kuya Dick. Dati niya akong voice-over talent sa hot TV show namin sa GMA noong 2012. Na-watch na po namin kagabi ang Mudrasta. Ang husay ng acting, ilaw, cinematography, istorya at editing, pati production design at music. Ito ang totoong comedy. Love you po, Nay. Mula kay Randy Balaguer. Randy Balaguer, maraming salamat. Thank you sa suporta din. Oo, thank you. Eto pa, nako, Nanay, ang ganda-ganda ng guest mo. Favorite ko, pwede ba akong pa-shout out mula sa Singapore, si Dims Ignacio. Dims Ignacio. Tama? Dims Ignacio, hello. Ang naaalala niya si Dixon. Pre! Kilala niyo si Pre, ano ba? Kapag nakatalikod cute na talaga. Ang ganda-ganda niya. Ganda. Okay, Romel, unang tanong. Kuya Dick, yes, Mel. Congratulations po dahil salamat. sa napakagandang review ng ating mga kababayan na nakapanood na kahapon at nung premiere night mo. At ito na ang tanong ko, Kuya Dick. Yes, salamat. Paano mo pinaghandaan ang mga komento ng ating mga kababayan? Kasi di ba laging nauugnay kapag lumalabas ka na nagko-comedy ka, maraming mga pangalan ang binabanggit nila. Diba? Huwag na natin isa-isa. Lagi ka nilang kinukumpara ang komedya mo sa komedya nila. Ngayon, Kuya Dick, ano Romel, sa kanila? Romel, magpakadiretso ka na. Kasi dito mag-uugat yan, sa text ni Tita Nene Olanday. Hello, Roderick. Fan mo ako. Napaka-natural mo magpatawa at hindi ka bastos. Panonoodin namin yan ni Abel. Ayan, ako, Tita Nene Olanday. Diyan mag-uugat yan. Okay, Dick? Kuya Dick. Nawala ako eh. Anong masasabi ko na kinukumpara ka? Oo. Parang ang feeling ko lang, since ang tagal na rin natin dito sa showbiz, parang mahirap kaya yata yung hindi makumpara. Lalo na kung may mga baguhang pumapasok, hindi ba? Minsan nakukumpara yung dati na. I guess okay lang yun. Natatanggap ko naman yun. Basta healthy lang. Healthy lang yung pinag-uusapan. Hindi nagsisiraan at higit sa lahat, hindi gumagawa ng mga salita para magkaroon ng conflict. Yun lang ang inaiwasan ko. Kaya minsan, alam ko kung saan ka nag-uugat. Saan ka nanggagaling. Kasi meron lumabas, Romel, na sinabi, tinalakan o pinangaralan daw niya si Vice Ganda. Never pong nangyari yon, mga kapatid. Wala pong nagtanong sa kanya in any of his conferences ng ganyan tanong, di ba? Totoo po yan. Totoo yun. Kaya yun lang ang medyo iniiwasan ko. Kaya nga, there was a time, sabi ko rin sa mga kaibigan natin sa press, sabi ko, sana wag nyo na akong tanungin tungkol dyan kasi naiiba yung statement tapos nagagawa ng istorya na hindi naman totoo. Kasi ang tagal ko na sa showbiz, wala akong ganyan eh. Sabi ko, hindi ako nai-involve sa mga ganyan. Basta ako, trabaho lang ako ng trabaho. Totoo. Healthy competition lang. Healthy competition. Although dapat walang competition, di ba? Para sa akin lang yun ka-partner. Kasi kaya walang competition, parang feeling ko, inaamin ko naman kasi yung pumasok yung era nila, may era din naman ako.
Kaya lang nagkataon kanya-kanya. lang. Oo, may kanya-kanyang panahon. May kanyang panahon. Yes. Oo. Grateful lang ako. Grateful lang talaga ako sa Panginoon. Kasi nga, kahit ganito na yung edad ko, nagkakaroon pa rin tayo ng pelikula. Ano ka ba? Kahit Eto nga. Oo, eto na nga yung tanong ko. Bakit ka umoo sa Mudrasta? Ano ang mga puntos? Good question yun. Kasi nga, nagsimula yan sa inoffer sa akin ng producer ko si Rex TV. Okay? Nung dati pa siya, meron pa siyang T-Rex Productions eh. Kasi ngayon, nag-merge na lang sila sa Creations. Nung una pa lang kasi, nang pinakita sa akin yung script, Mudrasta na eh. Ibig sabihin, sabi ko, pwede ba maging Mudrasta ako? In fact, ang dami kong tanong bago sinimulan yan. Kaya hindi ako pumayag. Sabi ko dun kay Rex, kailangan maging involved ako sa script. At malaman ko rin, at gusto ko rin maintindihan, i-prove ako sa akin ng script na ito na bakit ako pwedeng maging Mudrasta. So nagtanong-tanong din ako kung anong tatakbuhin at saan papunta ito. Kasi medyo questionable na sa akin yun eh. Sa bagay, sabi ko, lagi ang prinsipyo ko sa paggawa ng pelikula at script, gusto ko gumawa muna ng magandang kwento. Pag may maganda na kayong kwento, saka tayo maglagay ng mga comedy na nangyayari doon. Pero mahirap kasi yung iisipin ko magpatawa lang ng tao, hindi pwede yun sa akin eh. Mas gusto ko yung may Oo, may saysay. Gusto ko kasi yung pag lumabas ako ng pag lumabas ang audience ng sine, yung ang ganda, tapos naiintindihan nila. Oo, alam nila ba't sila tumawa, alam nila yung sitwasyon. Pero tanggalin mo man yung comedy, meron pa ring istorya yung pelikula. Hay nako, Kuya Dick, sorry pero talaga inuulan kami ng mga mensahe. Sabi ni Tita Julie Paras ng Abukay Bataan, si Roderick Paulate ang hinihintay ko kanina pa, si Petrang Caballo, nasaksak ng bait. Magaling na komedyante, hindi mapanakit ng kapwa. At kapwa para makapagpatawa lang, taas lang ng kilay at kembot, gumugulong na ako sa katatawa. Sabi ni Tita Julie Paras. Salamat po. Partner, basahin ko lang Yes, please. Sabi ni Dan Clavecilla, si Kuya Dick po talagang idolo ko. Wala nahihigit pa sa kanyang forte sa gay comedy. Hindi po niya need mang tapak ng tao para magpatawa. Sorry na lang po, siya lang ang nag-iisang Petrang Caballo. Tapos si Paolo Balde, hello Kuya Dick, mo po ako, mula bata pa ako, kinalakihan ko ng panonood ng mga pelikula mo, hanggang ngayon pinonood ko pa rin po sa mga local cable channel, hindi nakakasawa, nostalgic po talaga. Ikaw wala nga nag-iisang komedyante para sa akin, may breeding, hindi bastos at hindi nang lalait ng kapwa. Love you po, sabi ni Paolo Obalde. I love you too. Paolo, I love you too. Maraming salamat sa suporta. Okay. Eto na. Tanungan muna tayo, ang dami pa nito. Yes, sige, nasasarapan ako makinig eh. Oo. Nanay, may tanong. Basahin ko muna, Romela, tapos Opo, Nanay. mula kay Boyzy Caragay, ang nag-iisa kong idol, Kuya Dick. Kuya Dick, tanong ko lang po, yung movie niyo po dati with Miss Lauro yon, Dead na si Lolo, true po na talagang kinurot kayo sa bewang niyo habang nakikipagtitigan kayo sa tatlong guys? Gustong-gusto ko po kasi yung eksena na yon. Si Boyzy Caragay ito, natatandaan na to. Yes, yung Deadman na si Lolo. Hindi naman totoo. Ginanon lang ako noon. Ako na lang yung umarte doon. Ayan. Sabi ni Wating-Wating ng London, congratulations, Kuya Dick. Everyday nanonood. Wow. Kami sila sa buong mundo. The legendary icon at legit na comedian. Number 1 fan here. Nay, pa-shoutout po. Wating-Wating ng London. Hi, Wating-Wating ng London. Kamusta kayo dyan? Ayan, ako nakakatuwa. Salamat. Tama siya, Nay. Dapat ang comedy nakakatawa, hindi nagpapatawa. Ayan, sabi ni Direk Franny Zamora. Tama. Yan, totoo yan. At eto pa, may isa pa. Aabangan namin dito ang Mudrasta, sabi ni Wating-Wating, sana daw palabas sa London. Ayan. Tapos, si Lord de Vera, of course, isang napakagaling na, alam mo na, di ba, manunulat at talagang host at musikero. Naipabati daw kay Kuya Dick ang number 1 fan niya na si Tintin, the makeup artist. Tintin? Tintin, the makeup artist. Oo. Tintin, the makeup artist. Gusto ko lang tanong dito siya nagme-makeup sa Pilipinas o nasa London siya? Idol Lord, pakitext nga.
paki-text lang. Alam mo si Lourdes Vera, minsan-minsan lang siya nagte-text pero ganyan. Nay, pakihay naman po sa itinuturing kong orihinal na Petrang Kabayo. Ang dahilan ng pagliban ko sa klase. Mapanood ko lang sa mga Regal movies. We love you po, Kuya Dick. Mula Love you naman too. ito, Paulo Ubalde. Ayan. Paolo, love you too. Siya lang po ang tunay at original na komedyante mula noon hanggang ngayon. Paborito ko po siya at siya lang po ang nakapagpapatawa sa akin. Sabi ni Shoni Sebastian, uy, ba't yung pinagsabay-sabay ito? Hindi na kami makapagtanong. Yan ang original, ang Batang Dolphy. Hindi kailangan manlait para lang magpatawa at hindi mayabang. Mula kay Rene De Leon ng San Jose, California. Anak, ayan na, nakatawid na. Di ba? Mula kay Rene. Okay. Nag-iisa ka lang, Kuya Dick, sa larangan ng pagpapatawa at napakabait mo sa lahat. We love you. Sabi naman ni Salamat po. Eddie Tetada. Okay, Salamat. at eto, sabi pa ni Tita Nene Ulanday, halos lahat ng pelikula niya sa Regal, dati pinapanood ko, nag-iisa ka lang, Roderick. Marespeto ka, sabi ni Tita Nene Ulanday. Okay, time to ask question na. Romel, go. Ayan, Kuya Dick. Yes. Sa estilo ng yung pagpapatawa, lagi mong sinasabing meron kang limitasyon. Na ito yung gustong-gustong marinig ng mga tao ngayon kasi karamihan na sa mga komedyante ay wala ng limitasyon. Pero ikaw, napanatili mo ang limitasyon mo sa pagpapatawa. Bakit, Kuya Dick? Hindi ko lang alam, Mel, kung alin doon yung limitasyon. Yung may kinalaman ba yan sa Mediacon na hindi ako nagpapahalik? Ganun ba? Hindi yan. Lahat po, pag-touch sa pelikula, sa ganito, sa mga kailan politiko. mo nalalaman kapag sumosobra ka na o kinukulang? Yun, Kuya Dick. Okay. Ang gusto ko na lang ipaliwanag ngayong, Mel, mas ka-clarify natin. Ako nasa era ng panahon nila Dolphy. Okay? Ako ay nasa era nung araw na alam mo naman masyadong disiplinado noon, stricto ang mga artista. Tsaka sana i-consider natin na ang mga nanay ko noon si Gloria Romero, Lolita Rodriguez, Charito Solis. So hindi pwede yung basta-bastang nagsasalita. Bawal sa amin noon. Ang mga bata hindi pwede makipag-usap sa mga matatanda. So ang paliwanag ko dito, siguro naiintindihan natin kung ano yung pinanggalingan kong era. So sa akin, talagang maingat ako sa paggagawa ng comedy ko. Kasi lagi kong ginagawa, kung napanood yung mga pelikula ko, mas pinaglalaruan ko yung sarili ko. Totoo. Hindi ko inaano yung iba. Although hindi naman tayo makakaligtas sapagkat may mga comedy naman nung araw na kasi ngayon parang lahat na pinapansin eh. May mga comedy naman nung araw na nakakalagpas pero hindi dapat talagang parang maiilang ang mga Oo. Kailangan wag maiilang ang mga tao na, ay bakit naman ganun? Ay bakit naman ganun? Parang nagpas na yata siya. Tapos, bakit naman niya sinabi yun? Kunyari, pinansin mo yung maski nga yung mga, nung araw to ha, maski nga yung pagsalita ng pandak, hindi namin ginagamit yun. Hindi kami gumagamit. Ako, sasabihin ko yung tungkol sa ilong ko. Yun, paglalaroan ko yung sarili ko. Pero hindi ko gagamitin iba. Tama ka, Kuya Dick. Kahit saang uri ng pagpapatawa, mas maganda yung una mong pinapansin at nilalait yung sarili mo. No, yun ang nagtatagumpay, di ba, Romel? Yes, nanay. Di ba? At kasi, Kuya Dick, ginagamitan mo kasi ng acting. Alam mo yung konting salita, sobrang acting. Lumalabas tuloy yung gusto mong sabihin sa acting mo. Yun ang mahusay. Doon ka mahusay talaga. Mel, okay. Sige, go. Ang prinsipyo ko lang kasi, Mel, dapat wag mawawala yung acting ha. Kasi ang prinsipyo ko sa pagiging artista, kahit comedy ito, dapat nandiyan dyan yung being. Siguro naman yung ibang mga artista, naririnig ako yung mga nag-workshop, kailangan ng being. Hindi porket comedy ito, wala na, pinabayaan mo na. Hindi pwede yun, hindi ganun ang training ko eh. Lahat, kahit comedy yan, ninanamnam ko kung ano yung role ko at hindi ako aalis doon. Kahit nagpapatawa ako, hindi pwede mawala ang katotohanan. There is truth in acting dapat. Hindi ka bibitiw. Hindi ka bibitiw. Sabi ni Obet Sapin, mamaya po, sure na manonood po kami ng Mudrasta. Sana po gumawa ng movie sina Roderick Paulate at Governor Vilma ng isang dramedy movie. Long overdue na po ang reunion movie nila. Sabi ni Obet Sapin with Ate B daw. Naku, Obet,
End. ko, Oo. partner, nung ko pa yan dinadasal eh. Kaya lang, siguro hindi pa nagkakataon dahil busy rin siya. Pero sana nga magkaroon. Kasi ang tagal na namin ni Vina hindi nagkaroon ng pelikula. Oo. Siguro mga teenagers pa kami. Eh, with Nung Maricel, gumawa kayo kailan lang. yun na nga, gumawa kami. Tapos Oo. drama pa yung kay Maricel. Gusto ko Oo. talaga dramedy, drama comedy. Para Tama. gusto ko mag-comedy rin si Vilma. Ay, kaya naman niya eh. Kasi Kaya bilang niya. tao, Naku, napaka-natural kung niya. O kung alam si mo Vilma lahat. pag nakausap mo at nasa mood mag-comedy, naku, tinatalo ko nun. Kahit sa amin nila Romel. Totoo, ganda kausap. Oo. Tumatanda At saka- na sila, Ate Christy. Ganon. Sila daw. Ewan ko, siguro naman alam nila na bungis-ngis si Vilma eh. Makikita Oo nila naman. si V, masayahin si V eh, di ba? Yung Oo. walang masamang tinapay sa kanya eh. Lahat Totoo. kaya Kuya niya eh. Dick, isang magaling na pintor na Pilipino, si Louis Tolentino. Paki-shoutout mo raw. Happy birthday, Louis Tolentino. Hi, Mr. Louis Tolentino. Happy birthday. And basta gusto ko lang. Babae siya. Babae Huh? si Louis Tolentino. Ay, Oo. Louis Tolentino. Happy birthday. Gusto ko enjoy ka Magaling sa na birthday mo. pintor. Oo. God bless you and take care. Magdadaro, yung isang paano no, nagtampo pa na nasa best actor, hindi naman magaling talaga. Nako guys, ano magdadaro? Nagtatanim ka ng kung ano man. Ano Sabi daw? naman, Ako ba yun? hindi, meron daw isa na hindi napasama na nominated, nagtampo pa, eh, hindi naman talaga magaling. Ay nako, alam na natin kung sino yon. I love Kuya Ayan, Dick. napaganon tuloy si Kuya Dick. Hilarious, sabi ni Ching Bautista Silverio. Nako, hindi ko po mababasa lahat-lahat. Eto na, kumusta ang first family? Reunion with Aga at kasama na yung pamilya. Oh, Okay naman. Kaya lang ngayon, tumigil muna kami. Naka 3 seasons na kami eh. oo. Kaya wala na muna kami. Of course, siyempre, nag-hope ako na sana magkaroon na naman ng panibagong show kami ni Aga at kasama yung pamilya niya. Kasi enjoy, yun, hindi trabaho yun, Mel. Partner, hindi trabaho yung show na yun. Talagang enjoy ako pagkasama ko yung pamilya ni Aga. Totoo Maganda. yan. Kuya Dick, Mudrasta. Yes. Paki-invite na natin silang lahat. Nako. Mga kaibigan, una sa lahat, gusto ko munang magpasalamat dahil sa mga nanood at mga nanonood pa ngayon. Second day pa lang ngayon eh. At sigurado kong marami ng mga gandang feedbacks na na-enjoy nila at nagustuhan nila. Inuulit ko po, iniimbitahan ko kayo. Palabas pa rin po ang Mudrasta, ang Beking Ina. Ayan. Palabas po yan sa... Pakicheck na lang po. Nationwide po tayo palabas. At gusto ko lang pasalamatan syempre yung director ko. Diba, si Julius Alfonso, siyang, alam mo na, nag-guide sa atin sa pelikulang yon. At gusto ko rin batiin ang ating DOP, Director of Photography, si Miss Lee May Lee, yan. Tsaka si Vanessa, ang aming editor. Ito yung mga naghirap para gandahan ang pelikula. Utang na loob ko mula sa itaas hanggat sa ibaba, hanggat yung mga soundmen, kasi nag-enjoy ako, partner, kasi itong pelikula namin, live sound, siguro ang dinabing ko, Talaga? ang dinabing ko, 2 lang. Oh, Ganun kalinis yung sound namin. Talagang, dalawang loops oo lang ang inano mo. Grabe. Tsaka natutuwa ako doon sa mga taong, yung mga technical people natin na hanggang ngayon, pati sila nakikisali sa pag-promote ng pelikula at nagpapasalamat sila na maganda ang naging resulta ng aming pelikula at yung pagsasama. Ang maganda dito kasi, partner tsaka Mel, hindi lang ako nakagawa, para sa akin na hindi lang ako nakagawa ng isang magandang pelikula. Nagkaroon din ako ng mga magagandang kaibigan at mabubuting kaibigan. Kasi masarap yung maraming kaibigan kasi sila rin nasasalo sa'yo pag, alam mo na, hindi naman tayo laging nasa itaas, di ba? So, totoo ka. yung pag, ako kasi alam niyo naman, 60s ako nagsimula. So alam ko yan. What goes up must come down. Super Yun ang masarap. Diba? Pagbaba mo gano'n, pinapalakpakan ka pa. Yun ang masarap. Oo. Dalawa lang ang dahilan ng paggamit ng hagdan. Isang paakyat, isang pababa. Yun lang yun. Tama. Mudrasta, paki-invite. Oo, huwag niyo po kalilimutan. Palabas pa rin po, second day pa lang ngayon. At doon sa mga probinsya, mga taga-probinsya po na nag-message sa akin, ako po yun. Ako po yung sumasagot sa inyo. Kasi binabalita nila na pila kami dito sa Sorsogon, pila kami dito. Maraming salamat po. Kayo po, utang na loob ko po sa inyo rin kung ang magiging success nitong pelikulang ito. Salamat po sa support. Thank you so much. Uy, maglaan naman tayo ng panahon. Magkita naman tayo. Gusto ko nga Tinatanong ko nga dati kung anong yung taping mo, kung anong oras ka natatapos Tinanong ko si Liz Mirales Mahirap daw kasi sunod-sunod yung taping mo.
Sabi Hindi, ni, napanood ko yung interview sa'yo ni OG Diaz, yung sinabi mo na masyado ka na-touch sa lahat Sa'yo. ng mga tanggol sa iyo. Mm-mm. Galing sa Sa inyo puso yun. mo, partner. Maraming salamat. Thank you, thank you. Maraming salamat din. Kasi, ewan ko, siyempre ako hindi pwedeng questionin kung sasabihin kung kilala kita o hindi. Nagkasama tayo sa trabaho eh. Hindi ba? Naman. Nakikita nila, yun ang mahirap eh. Kasi nakikita lang nila yung nandiyan ka nagsasalita. Hindi ka naman nila nakasama sa likod eh. Hindi ba? Okay. Ikaw wala kang pinababayaan na kaibigan. At saka kuminsan, Kuya Dick, hindi na tayo dapat pang magpaliwanag kasi may mga Oo. tao na ang gusto lang pakinggan, yung gusto nilang marinig. Yun lang yon, di ba? Naku, naging dialogue ko yan. Ang mga Ay, talaga? tao, naging dialogue ko yan sa The First Family. Ang mga tao paniniwalaan lamang yung gusto nilang Yun paniwalaan. lang paniwalaan. Ayun. Tama! Mudrasta, Roderick Paulate. Thank you po. Kuya Salamat. Dick! Salamat! Mel!